naman mga minamahal kung hindi talaga tarantado itong si former President Duterte. So ngayon nga po, nagsalita. Oo, nagbigay na po ng pahayag, hindi nakatiis sa kasinungalingan ni former President Duterte ang Malacanang at nagsalita na po itong si Executive Secretary Lucas Bersamin. Biruin nyo, nagsinungaling na nanakot. Actually, pananakot to, mga minamahal, yung ginawa ni former President Duterte. Nasasabihin niya na magkakaroon ng martial law. Kaya kahit gusto niya na daw magpahinga, hindi daw siya nakakapagpahinga, gawa nga daw po ng ginagawa ng gobyerno, hindi daw siya nakatiis, ayaw niyang magtimpi, na kahit daw paugod-ugod na siya, gusto niyang balaan yung mga Pilipino. Tapos ang ending, iboto daw yung team niya kung ayaw nyo daw umabot sa punto na magkakaroon ng martial law. Ano pa bang aasahan natin kay former President Duterte? Talagang likas naman talaga sa kanya ang magsinungaling, nanonormalize na yung pagsisinungaling sa kanya. Imagine nyo siya din yung nanakot sa atin, di ba? Nung panahon, mga minamahal, na binubuli tayo ng China, na nahimik, tiniklop ni former President Duterte, yung balita, meron pong news blocking na nangyayari, hindi natin alam kung ano yung nangyayari sa West Philippine Sea. Tapos bigla-bigla na lang natin malalaman na sabi niya, kung po pwede, gawin na lang daw ng China ang probinsya, ang Pilipinas. Tapos bigla niyang ininsist na kapag tayo daw ay maglagay ng barkong pandigma, dyan po sa karagatan natin, dyan sa ating exclusive economic zone, kapag maglagay daw tayo ng warship dyan, gigirahin tayo. Pero kagaya nga ng sabi ko sa inyo, binibang po yan ng pamahalaan ni PBBM. Dahil nung naglagay naman tayo ng barkong pandigma, diyan sa West Philippine Sea, hindi naman tayo ginera. So sabi ko sa inyo, ano yan, pananakot lang talaga yan ni Duterte. Kaya, ngayon, nagsalita yung Malacanang. Sabi ng Malacanang dito, just in, pumalag ang Malacanang sa pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na ibalik ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang diktadura sa bansa. With threat, the former president baseless and ridiculous statements in the same way that Filipinos are dismissive of them. A tall tale from a man prone to lying. Nako po. Baka ang maging labanan na nito, Lucas Bersamin versus Duterte. Baka mamaya sila na yung magbanatan nito. Kasi tinawag ni Lucas Bersamin na sinungaling itong si Digong. Totoo naman talaga. Matagal nang sinungaling si Digong. 3 to 6 months mawawala yung droga. Nawala ba? Wala. Sasakay daw siya ng jet ski. Pupunta sa West Philippine Sea. Isasabit daw yung bandera ng Pilipinas. Sumakay ba? Wala. Diba? Nagigets ninyo, 15 big projects. Natupad ba? 4 lang yung nagawa. Matagal na pong nagsisinungaling itong si Duterte. Hindi lang medyo halata kasi tinatabunan ni Duterte ng mga dark jokes. 'Di ba? Okay. Sabi ito, a tall tale from a man prone to lying and inventing hoax. Mahilig talaga mag-invento ng istorya yan si Digong. Katulad noon, bangag daw si PBBM, addict daw, may sakit daw, pero malaman-laman natin siya pala itong nagfe-fentanyl. Diba? This hoax is another budol. Tinawag na budol, mga minamahal. This hoax is another budol emerging from one-man fake news factory. Hindi lang si Digong yung budol, pati din yung yung trolls niya, budol din. Well, kung sa bagay, malaki-laki din yung bayad ng mga trolls niya para ipakalat yung message niya. Maangas talaga tong si Digong, no? As our action have consistently demonstrated, we will stay the course of upholding the Constitution and adhering the rule of law and respecting the rights of the people. Alam nyo, kung ako lang yung tatanungin, itong si former President Duterte, dapat talaga namamahinga na to sa politika eh. 'Di ba? Namamahinga na to sa politika. Siya na din mismo nagsabi. Kaya nga lang, ginagawa niya lang niyang reason ay gusto kong magpahinga, matanda na ako, kaya nga lang yung gobyerno natin. Yung mga ganong pa-eme niya, mga minamahal, sus, alam na namin yan, Digong.
Budol ka talaga. Hindi naman pwedeng magmartial law, mga minamahal, ang bansang Pilipinas kung wala namang nakikitang rebellion or invasion. Not unless na lang kung yung grupo ni former President Duterte ay hihikayatin yung mga armed forces military natin na magtatag ng destabilization. Baka doon matriggered yung Malacanang. O, another points yun na tinitriggered nila yung mga militar natin. Kasi nanawagan din kagabi itong si former President Duterte na ang mga militar dapat tumayo na, kumilos na. So nagigets niyo yung punto. Gusto ni Digong na i-triggered yung administrasyon para magtatag si PBBM ng martial law nang sa gayon patunayan ni Duterte na totoo nga ang kanyang sinasabi. Katulad din ng ginawa ni Vice President Sara Duterte, kung hindi lang nabisto, di ba lagi siyang pumupunta doon sa detention room ni Zulaika Lopez. Pero ang totoo, gusto niya talagang magpa-assassinate me. Magpabaril ba kunyari sa kamay, ganyan, para tutuhanan yung sinasabi niya na gusto siyang i-assassinate ni House Speaker Martin Romualdez. Gets ninyo, mga minamahal, yan yung mga plano nila na nabibisto. Diba? Alam mo, former President Duterte, ikaw na din mismo nagsabi, matanda ka na. Ikaw lang talaga yung katangay-tanging naging presidente ng bansang Pilipinas na hanggang ngayon hindi pa rin nakaka-move on. Move on din pag may time. 'Di ba? Naging presidente ka. Alam mo yung magiging tawag dito. Alam mo kung ano yung reason kung bakit or kung kailan pwedeng magtatag ng martial law. Alam mo yan, naging presidente ka eh. Kaya sabi ko sa inyo, ang naniniwala kay Digong, isang malaking tanga. Nang bubudol si Duterte. Budol! Literal na budol, mga minamahal. Sobrang budol talaga ni Digong. Talagang gusto niya lang talagang sirain ang reputation ng administrasyon. Yan yung totoo dyan. Gusto niyang sirain, gusto niyang yurakin yung imahe ni PBBM. O, paano niya sisirain? Ay, sa panggagawa ng ng pambubudol, tapos yan yung mensahe ng mga vloggers nila, ikakalat yan. Pustahan 20. Ha? Pustahan tayo, mga minamahal. Yan yung magiging laman ng mga balita ng mga vloggers na malalaking content creator hanggang sa maliit ang paninira. Yeah, sisirain nila. Magiging 1 week issue nila yan, yung martial law issue. Yeah? Alright, mga minamahal. So, yun po. Anyway, it's me again, mga minamahal Alicia nyo. Pahingi lang po ako ng comments. Yan, comments. Mahalaga yung comments nyo. Likes and share. Para din maging updated kayo sa ating video na ipapalabas, don't forget, mga minamahal, na i-click nyo yung subscribe and always hit the notification bell para maging updated kayo sa video na ina-upload natin oras-oras or minu-minuto. Yun lamang po. Ingat, mga kababayan. Maraming salamat.